Isang maganda at pasiglang araw sa ating mga kalalawigan ng Aurora. Samahan niyo kami ngayong araw sa pagsisempapawid ng ika-12 episode ng PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ito ang programang puno ng sigla at galak na maghahatid ng mga balita, proyekto at serbisyong inihandog ng Provincial Government of Aurora para sa ating mga kababayan. Dito ninyo malalaman ang mga mahalagang kaganapan, anunsyo at mga impormasyong naipahatid ng ating pamahalaang panlalawigan para sa ating mga kababayan. Isang masiglang pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong lalawigan. Binabati rin natin ang ating mga lingkod bayan, mga empleyado sa pribadong sektor at ang mga masisipag na mamamayang kasulukuyang nanonood o nakikinig, nakasubaybay, maparadyo, online o sa ibang social media platforms. Ngayong araw, aming ihahatid sa inyo ang mga balita at ulat tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora bilang bahagi ng mga aktibidad para sa ikalawang linggo ng Nobyembre 2025. Tatalakayin natin ang iba't ibang serbisyo at inisyatiba ng pamahalaan sa larangan ng kalusugan, edukasyon, serbisyong panlipunan at marami pang iba. Lahat ng ito ay para sa kabutihan ng lahat ng ating mga kababayan. Ang mga proyekto at programang ito ay patunay ng patuloy na paglilingkod, dedikasyon at malasakit ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora para sa bawat mamamayan. Isang buwan ng serbisyo, isang buwan ng malasakit, yan ang handog ng PGA para sa lahat ng Auroran. Kaya manatiling nakatutok at samahan kami sa paghatid ng mga programa ng pamahalaang panlalawigan dito lang sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Para sa kabatiran ng lahat ng may ari-ariang di natitinag o real properties sa lalawigan ng Aurora, malugod naming ipinababatid na ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora ay nagpasa ng ordinansa alinsunod sa Republic Act 12001 o mas kilala bilang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ay naglalayong maisaayos ang inyong morosong buwis. Sa ordinansang ito, ang multa mula July 2024 pababa ay ipapawalang bisa na at ang basic at SEF tax na lamang ang inyong babayaran. Ang ordinansang ito ay magtatapos hanggang ika-5 ng Hulyo 2026. Ito po ang inyong pagkakataon upang hindi maisama ang inyong ari-ariang di natitinag na may morosong buwis sa malawakang auction sale na isasagawa sa mga susunod na pagkakataon. Para sa iba pang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Pambayang Ingat Yaman na nakasasakop ng inyong ari-arian o sa tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman upang kayo ay mapaglingkuran. Makiisa po tayo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Ang panawagang ito ay mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman. Nagbabalik ang programang PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ngayong araw, inaanyayahan namin kayong tunghayan ang mga kapanapanabik at makabuluhang balita tungkol sa mga programa at serbisyong na isakatuparan ng pamahalaang panlalawigan sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Mula sa tagumpay ng mga proyekto sa larangan ng serbisyong panlipunan at kalusugan, itatampok natin ang lahat ng ito sa PGA in Action, ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagpapatunay ng tuloy-tuloy na all-out serbisyo para sa publiko. Narito ang mga balita, aktibidad para sa mga balitang pang social services. Aurora, patuloy sa pagbibigay ng tulong sa apektado ng Bagyong Juan. Balitang halid ni Lynn Robles. Sa kabila ng pinsalang dulot ng Bagyong Uwan, hindi humihinto ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora sa pagbibigay ng tulong at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ilalim ni Engineer Amado Elson A. Egarge, patuloy ang monitoring at aksyon sa mga apektadong barangay sa buong lalawigan. Umabot sa 10,735 pamilya o 33,908 katao ang pasamantalang inilikas habang walang naiulat na nasawi.
Sa Dipakulaw, naitala ang malalaking landslide at pagbagsak ng debris sa hangganan ng barangay Caloocan patungong Madela Quirino na pansamantalang nakabara sa daling ng mga sasakyan. Agad namang isinagawa ang cleaning operations at paglalagay ng warning signs sa kalsada ng Municipal DRRMO at DPWH kasabay ng patuloy na road assessment ng Aurora District Engineering Office. Ilang pangdaan sa San Luis, Maria Aurora, Casiguran at Ilasag ang naapektuhan ng pagbaha at debris flow, habang patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Samantala, naapektuhan ang supply ng kuryente sa Dinalungan, Casiguran, Dilasag at Dingalan at bahagyang hindi matatag ang signal ng Smart at Globe sa ilang lugar. Bukod sa aksyong pang-infrastruktura, aktibo rin ang pamahalaang panlalawigan sa humanitarian assistance. Sa balya nakapagbigay ang Philippine Red Cross Aurora Chapter ng pagkain sa 500 individual at 120 bata ang natulungan sa child-friendly space. Sa Dilasag naman, umabot sa 1,038 katao mula sa iba't ibang barangay ang nabigyan ng pagkain ng 143 Red Cross volunteers. Kasabay nito, ang Provincial Social Welfare and Development Office ay patuloy sa pamamahagi ng family food packs at hygiene kits sa mga evacuation centers. Nakikipag-ugnayan din ang Philippine Army, Coast Guard, BFP at PNP sa clearing operations, seguridad at distribusyon ng tulong. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang pag-iinspeksyon ni Governor Isidro P. Galban sa mga naging sira at mga kinakailangang tulong ng mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. Governor Galban, pinagtibay ang mga napagkasunduan para sa rehabilitasyon at pagbangon matapos ang Bagyong Uwan. Ulat sa atin ni Erica Polinada. Pinangunahan ni Governor Isidro P. Galban at Provincial Administrator Sherwin Taay ang Rehabilitation and Recovery Meeting ng Aurora noong November 11, 2025 upang pag-isahin ang mga plano at aksyon ng iba't ibang ahensya at tanggapan sa ilalim ng PDRRMC Thematic Area 4. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang damage assessment, pagkukumpuni ng mga pasilidad at matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa apektadong lugar. Kasama sa mga pangunahing na pagkasunduan ang pagtatag ng no-build zone na may mas mataas na parusa sa mga lalabag, pagpapatupad ng preliminary rapid damage and need assessment at mas mahigpit na timeline sa pagsusumite ng RDNA at PDNA reports. Inatasan din ang mga LGUs na makapag-ugnayan sa PDRRMO at magsumite ng detalyadong recovery plan para sa mga lugar na nasalanta. Bukod dito, pinagtibay ang agarang pamamahagi ng tulong, pagpapanumbalik ng pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at serbisyong pangkalusugan at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura. Binibigyang prioridad ang pagkukumpuni ng mga ospital, kabilang ang Casiguran District Hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng essential health services. Ang mga hakbang na ito ay patuloy na pagkilos ng pamahalaang palalawigan ng Aurora para sa mas ligtas, mas matatag at mas maayos na komunidad. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. DSWD Secretary Rex Gatchalian nakipagpulong sa mga lokal na opisyal ng Aurora hinggil sa rehabilitasyon sa mga apektado ng Super Typhoon Uwan. Atin sa atin, Sinag Espinosa. Personal na nakipagpulong si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kasama si Undersecretary Diana Rose S. Cahipe, kina Governor Isidro P. Galban, Congressman Romel T. Angara, Vice Governor Patrick Angara at sa mga alkalde ng 8 munisipalidad ng Aurora upang pagtibayin ang koordinasyon sa mabilis na paghahatid ng tulong at pagpapatupad ng mga programang pangrehabilitasyon para sa mga pamilyang matinding naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kasama rin sa pagpupulong ang tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Ginang Abigail F. Paulino at mga kawani nito na patuloy na katuwang sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong residente sa buong lalawigan. Dinaluhan din ng pagpupulong ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Provincial Administrator Sherwin Taay, Provincial Budget Officer Attorney Paz Torregoza,
Provincial Tourism Officer, Provincial Planning and Development Coordinator Armida C. Palispis, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Elson Egarge, Provincial Agriculturist Arnold P. Novicio, at iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Aurora, gayon din ang kinatawan ng World Health Organization na si Ginoong Regis Chapman. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon ng mga apektadong lugar, mga hakbang sa mabilis na rehabilitasyon at ang pagpapatibay ng mekanismo ng koordinasyon sa pamamagitan ng mga ahensya upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay may pararating sa lahat ng nangangailangang mamamayan ng Aurora. Dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng bagyo, idineklara ang buong lalawigan ng Aurora sa ilalim ng state of calamity. Tinatayang mahigit 31,000 pamilya o katumbas ng humigit kumulang 107,000 individual ang naapektuhan ng matinding hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Secretary Gatchalian, patuloy ang pagtutok ng DSWD sa pagbibigay ng agarang tulong, kabilang ang family food packs, emergency cash assistance, at psychosocial support para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng malinaw na koordinasyon at pagtulong-tulong ng mga pambansa at lokal na ahensya upang matiyak na bawat mamamayan ng Aurora ay makakatanggap ng sapat at napapanahong ayuda. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. PSWDO, pinagtibay ang maingat at tapat na serbisyo sa komunidad. Pinuri ang suporta ng PEPO sa pagbangon ng Aurora. Sa detalye ni Erica Polinada. Patuloy na isinasagawa ng PSWDO team ang maingat, tapat at puspusang paglilingkod sa ating mga komunidad. Sa bawat gawain, aming sinisiguro ang mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang alituntunin at pamantayan sa kaligtasan upang maihatid ang serbisyong nararapat sa bawat mamamayan, lalo na sa panahong ito na maagang pagbangon ng lalawigan. Taos-puso namin pinapaabot ang aming pasasalamat sa Provincial Equipment Pool Office sa kanilang walang sawang suporta sa pagpapanatili at pagsusuri ng aming mga sasakyang ginagamit sa paghahatid ng serbisyo. Dahil sa kanilang tulong, nagiging mas mabilis, maayos at ligtas ang aming operasyon sa pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Sa patuloy na pagtutulungan at pagkakaisa, nananatiling matatag ang aming hangarin na makapagbigay ng serbisyong may malasakit at katapatan. Sama-sama nating itaguyod ang pagbangon at katatagan ng Aurora tungo sa isang mas ligtas, maunlad at matatag na kinabukasan. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Aurora Province, nagpapatuloy ang Coordinated Disaster Response matapos ang bagyo. Ulat sa atin ni Lynn Robles. Patuloy ang pinaigting operasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora sa ilalim ni Provincial DRRM Officer Engineer Amado Elson A. Egarge, kasabay ng clearing ng mga kalsada, relief distribution at damage assessment matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon sa Situational Report No. 11, aabot sa 20,437 pamilya o 65,715 katao ang naapektuhan ng bagyo, ngunit walang naiulat na nasawi hanggang sa oras ng ulan. Lahat ng pangunahing kalsada ay passable na, maliban sa ilang bahagi ng Balerto Kasiguran Road sa Dipakulaw kung saan nagpapatuloy ang clearing ng DPWH. Nasira naman ang 1,930 kabahayan kung saan 1,521 ang partially damaged at 409 naman ang totally damaged, habang umabot sa 187.5 milyon ang pinsala sa infrastruktura at 41.39 milyon sa agrikultura kung saan pinakmalaking tama ang naitala sa Dingalan. Matindi rin ang pinsala sa mga tourism establishments, lalo na sa coastal areas at patuloy ang assessment ng Provincial Tourism Office. Kasabay nito, aktibo ang iba't ibang ahensya sa relief at recovery operations, clearing operations sa Dipakulaw, San Luis, Dingalan at Kasiguran, rapid damage and needs assessments sa kabahayan, agrikultura at pangingisda at pasilidad ng gobyerno, relief distribution ng DSWD Aurora,
ng 9,880 family food packs at hot meals distribution ng Philippine Red Cross sa mahigit 1,500 individual sa evacuation centers. Ayon kay Engineer Igarge, patuloy ang koordinasyon sa mga NDRRMC, national agencies at volunteer groups upang masiguro ang mabilis na pagbabalik ng normal na pamumuhay ng mga apektadong pamilya at magpapatuloy ang monitoring at assessment hanggang sa ganap na maibalik ang normal na kalagayan sa buong lalawigan. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. Aurora, idineklarang state of calamity matapos ang bagyong Uwan. Detaling ibabahagi sa atin ni Erica Polinada. Idineklara sa state of calamity ang buong lalawigan ng Aurora matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Engineer Amado Elson A. Agarge, ayon sa Situational Report No. 13, umabot sa 754,038,142.78 ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at turismo. Pinakamalaki ang pinsala sa infrastruktura na tinatayang nasa 349 milyon pesos. Sinundan ng 85.5 milyon pesos sa agrikultura at 316 milyon sa turismo na nakaapekto sa mahigit 2,427 tourism workers. Sa kabila ng malawak na pinsala, walang naiulat na nasawi. Umabot sa 3,974 kabahayan ang naapektuhan, 3,287 ang bahagyang nasira at 687 ang tuluyang nawasak na karamihan ay nasa baybaying barangay ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Patuloy ang clearing operation sa Baler, Kasiguran Road sa tulong ng Aurora DEO upang maibalik ang daloy ng trapiko habang may ilang bahagi pa rin ng lalawigan ang nakararanas ng power interruption at intermittent communication signal. Kasabay nito, nagpapatuloy ang relief at rehabilitation operations sa pamamagitan ng koordinasyon ng PDRRMC, DSWD, regional at local na MDRRMCs. Naitala ang pamamahagi ng 926 food packs sa mga apektadong pamilya sa Dipakulaw. Pinangunahan ni Governor Isidro Sid Galban ang koordinasyon kasama ang DSWD Secretary, kongresista at lokal na punong bayan upang matiyak ang mabilis at maayos sa paghahatid ng tulong. Patuloy ang monitoring ng PDRRMC sa panahon, clearing operations at recovery efforts upang mapabilis ang pagbabalik sa normal na mga komunidad. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Samantala, dumako naman tayo sa balitang pangkalusugan. Department of Health Region 3 at Provincial Health Office Aurora Wash Team agad kumilos para siguraduhin ang malinis at ligtas na tubig sa panahon ng pagbangon mula sa bagyong Uwan. Ulat sa atin ni Sinag Espinosa. Matapos ang bagyong Uwan, agad kumilos ang DOH Region 3 at PHO Aurora Water Sanitation and Hygiene Team upang masiguro na ang bawat pamilya sa lalawigan ay may malinis at ligtas na tubig. Layunin ng mabilis na aksyon na maprotektahan ang kalusugan ng mga mamamayan laban sa mga posibleng sakit na dulot ng kontaminadong tubig. Bilang bahagi ng kanilang pagsusuri, nagsagawa ang WASH team ng water sampling sa mga piling barangay ng Aurora. Kabilang ang Barangay Kadayakan, Maria Aurora, Barangay Janet, Dipakulaw Aurora, Barangay Kalabonan, Suklayin at Barangay 2 ng Baler Aurora. Sinisiguro sa bawat pagsusuri na ang mga water sources ay ligtas at angkop gamitin ng mga residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang agarang pagkilos na ito ay patunay na dedikasyon ng DOH Region 3 at PHO Aurora sa kaligtasan at kalusugan ng komunidad. Sa tulong ng WASH team, nananatiling handa ang lalawigan sa pagtugon sa mga epekto ng kalamidad at patuloy na pinapalakas ang sistema ng kalinisan at ligtas na tubig sa bawat barangay. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Aurora Memorial Hospital, nagpasalamat sa Provincial Health Office, Department of Health at lokal na opisyal sa agarang tulong medikal sa panahon ng bagyong Uwan. Hatid sa atin
ni Lynn Robles. Taos-pusong ipinahayag ng Aurora Memorial Hospital ang kanilang pasasalamat kay Bokal Dr. Girly Palmero sa Provincial Health Office sa pamumuno ni Dr. Mirna Pinicer at sa Provincial DOH Office sa pamumuno ni Dr. Lilia Angco Pascua sa pagbibigay ng mga gamot at tulong upang matugunan ang pangangailangan ng hospital sa mga gamot at serbisyong medikal. Ang kanilang agarang tugon ay naging malaking tulong lalo na sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Bukod sa material na tulong, pinuri ng Aurora Memorial Hospital ang dedikasyon, oras at malasakit ng mga nabanggit na opisyal na nagsilbing inspirasyon sa mga kawani at pasyente. Ang kanilang suporta ay nakatulong ng malaki upang masigurong tuloy-tuloy ang serbisyong medikal sa lalawigan. Nagpapahayag din ang hospital ng taos-pusong pasasalamat kay Governor Isidro P. Galban sa kaniyang walang sawang paglilingkod at pusong handang tumugon sa pangangailangan ng komunidad. Ang kanyang pamumuno at suporta ay nagpapatibay sa kapasidad ng mga institusyon sa Aurora na magbigay ng dekalidad at maagap na serbisyong medikal. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. At yan ang mga balita at aktibidad ng ating pamahalang panlalawigan. Kaya mga kababayan, huwag kayong bibitaw dahil sa aming pagbabalik, ihahatid namin ang maiinit na balita at makabuluhang impormasyon para sa inyo. Abangan dito lamang sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Magandang araw po sa ating pong lahat. Ang tanggapan po ng panlalawigang veterinaryo sa pangunguna po ng amin pong mahal at masipag na provincial veterinarian, Dr. Angelo R. Silvestre. Ako naman po, Dr. Cheryl Marie Bartolome Abuyuan, ang inyong lingkod po, ay magbibigay po ng mga impormasyon ukol po sa rabies na kung saan ito po ay nagiging dahilan ng pagkamatay po ng marami po nating mga kababayan. Hindi lang po actually dito po sa atin pong bayan, pati po sa iba pong lugar. Nandito po kami upang talakayin po ang tungkol po sa rabies na lubos pong may epekto po sa mga tao. Ito pong sakit na ito ay tinatawag po nating zoonotic. Ano po bang zoonotic? Ibig sabihin po pag sinabing zoonotic, ito po ay sakit ng hayop na nalilipat po sa tao. Okay? Specifically po, ito pong sakit po na rabies. Ang rabies po ay nakukuha po sa kagat ng, hindi lang po sa kagat po ng aso na pwedeng may rabies, ganun din po sa mga warm-blooded animal kagaya po ng baboy, ng baka, ng kalabaw. Ito pong mga hayop na ito, gayon din po ang bat, or ang paniki. Ito po yung mga hayop po na pwede po magkaroon po ng sakit po na rabies. Ngayon, ang sakit po na ito ay kailangan po nating maiwasan upang sa ganun, hindi na po tayo magkaroon pa po ng mortality or wala na pong mamatay po sa sakit po na ito. Dahil ang sakit po na ito ay pwede po nating iwasan sa pamamagitan po ng pagbabakuna at ganun din po sa pagiging responsible pet owner. Magandang araw po. Ako po si Dr. Jesville D.P. De La Torre, mula po sa tanggapan ng Panlalawigang Veterinaryo ng Aurora. Ako rin po ay isang veterinaryo. Ang Marso po ay ang tinagurian nating Rabies Awareness Month. Ito po ay alinsunod sa Executive Number 84, Series of 1999, nilagdaan po ng dating Pangulong Joseph Estrada. Kasama po dito ay ang pagsunod din po natin sa Republic Act 9482 or ang Anti-Rabies Act of 2007. Ito po ay naglalayong maprotektahan ang ating pong mga mamamayan laban po sa rabies sa pamamagitan po ng malawakang pagbabakuna at malawakang pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan at sa mga tao po sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, ang atin pong lalawigan ay noong nakaraang taon meron po tayong kaso po sa hayop, specifically po ng dog na namatay sa bayan po ng San Luis, Dipakulaw at Kasiguran. Meron po tayong 4 po na aso po na na-confirm po na positive po sa laboratorio. And for this year po, meron naman po tayong itong first quarter pa lang po, meron po ulit tayong kaso na 2 na kumpirmado po sa bayan naman po ng Dipakulaw at Dilasag. Ano ang mga palatandaan
kabaligtaran na o mga senyales ng ating mga alaga ay mayroon ng rabies. Una po, maaari po nating makita ng ating alaga ay rabid or agresibo. Maaari din pong manamlay. Maaari pong maglaway ng labisan. Maaari din pong magkaroon ng lagnat, magsuka, at maaari rin pong matakot sa liwanag, matakot sa tubig, magkaroon po ng konvulsyon at maparalisa. Kapag halimbawa naman po, tayo po ay nakagat po ng aso, hindi naman po ipinanganak po ang aso or ang pusa or iba pang warm-blooded animal na meron na po kaagad pong rabies. Kaya naman po, para maiwasan po natin ang rabies, ito po ang dapat po natin gawin. Una, yung sugat po natin ay paduguin po natin mabuti. Then hugasan po natin ng tubig po na malinis. Overflowing po yan, tuloy-tuloy na mga 15 minutes. Ano po, para matanggal po kung meron man pong rabies po yung aso, matanggal po partially yun pong rabies virus. Okay, pangalawa, ang gagawin po natin, lagyan po natin ng ayodo or ito po yung betadine po, yung common pong ginagamit po natin sa bahay kapag tayo po ay meron pong sugat. Pangatlo po, kailangan po nating magpunta po sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center upang sa ganoon mabigyan po ng lunas ang atin pong mga sugat. Ito po yung sa part po ng tao. Sa part naman po ng aso, ang dapat po natin gawin po dun sa aso, kailangan po natin ikulong ang aso nakakagat, then obserbahan po natin ito ng 14 na araw. Kailangan po nating ikulong yung aso or itali, hindi po dun sa lugar po na nadadaan-daanan po ng mga tao upang sa ganoon kung halimbawang ito po ay meron pong sakit na rabies, hindi na po lalong dumami po yung atin pong kaso. Pagkatapos po ng observation, pagkatapos po ng 14 days, pabakunahan na po natin yung atin pong alagang aso kung ito po ay wala pa pong bakuna. Ano ang mga programa ng ating probinsya para po malabanan ang rabies? Ang atin pong tanggapan sa kasalukuyan po ay nagsasagawa po ng massive vaccination, anti-rabies vaccination sa iba't ibang parte po ng ating lalawigan. Sa makatuwid po, ang bawat bayan po ay mayroon pong sinusunod na schedule at ganoon din po ang bawat barangay. Katuwang po ng Provincial Veterinary Office ang atin pong mga Municipal Agriculture Office sa pagbibigay po ng serbisyo at pagbabakuna po sa ating mga alagang aso at maging po sa pusa. Pangalawa po, pagkakaroon po ang ating pong tanggapan ng malawakang pagkakapon, ligation, and castration sa darating po na ika-20 ng Marso, ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-3 po ng hapon. Ito po ay first come, first serve basis. Tapos po, kasama rin po sa aming kampanya ngayon ang pagbibigay po ng Rabies Info Campaign. Meron pong nakaschedule ng 2 bayan. Ito po ay ang bayan po ng Dilasag at ng Dingalan. Tapos this month din po, ginawa rin po nating libre po ang bakuna po ng rabies dito po sa ating opisina. May mga pumupunta po dito nagpapabakuna kasi nga po ang Marso po ay Rabies Awareness Month. So kung inyo pong pababakunahan ang inyong mga alaga laban po sa rabies, magtungo lamang po sa aming tanggapan at libre po namin itong ibibigay sa inyo ngayong buwan ng Marso. Maraming salamat po. Nagbabalik ang programang PJ in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Sa pagkakataong ito ay sama-sama nating tunghayan ang mga makabuluhang gawain at desisyon ng pamahalang panlalawigan nitong nakaraan sa loob ng Sangguniang Panlalawigan. Sa detalye ng mga balita, aktibidad sa loob ng Sangguniang Panlalawigan, lalawigan ng Aurora isinailalim sa state of calamity. Samantala, 8 ordinansa pumasa sa ika-3 pagbasa sa Sangguniang Panlalawigan. Isinumiting current year 2026 General Fund Annual Budget ipresenta ni Governor Galban. Detalyeng ulat sa atin ni Lynn Robles. Idineklara ng Sangguniang Panlalawigan ng Aurora ang buong lalawigan sa ilalim ng State of Calamity nitong November 11, 2025 bilang tugon sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa PDRRMC, apektado ang 43% ng populasyon at umabot sa higit 187 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit 75 milyon sa agrikultura. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa mabilis na recovery at rehabilitation sa buong lalawigan. Kasabay nito, walang ordinansa ang naipasa sa ika-3 pagbasa
kabilang ang Contra Kickback Ordinance, pagtatatag ng drug testing laboratory sa AMH, at mga ordinansa para sa pagpaunlad ng kababaihan at edukasyon. 7 resolusyon rin ang pinagtibay kabilang ang mga kasunduan para sa serbisyong medikal, pang-agrikultura, pang-seguridad ng kababaihan at kabataan, at pag-aayos ng mga pangunahing infrastruktura tulad ng COSAG West Farm to Market Road para sa indigenous communities. Humarap naman si Governor Isidro P. Galban upang ipresenta ang salient features ng calendar year 2026 General Fund Annual Budget na nakatuon sa mas epektibong operasyon ng pamahalaan at serbisyong panlipunan. Nakatakdang simulan ang budget hearing ngayong November 12, 2025 sa pangunguna ng SP Committee on Finance. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora para sa mas mabilis, mas ligtas at mas progresibong komunidad para sa mga Auroranyo. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. At kayo po ay nanatiling nakatutok sa programang PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Yan po ang naging kabuuan ng mga kaganapan mula sa pamahalaang panlalawigan. Dito po nagtatapos ang ating programang PGA in Action. Abangan ninyo ang PGA in Action tuwing Sabado at Linggo. Nais din po nating ipaabot ang ating pasasalamat sa mga sumusunod. Provincial Government of Aurora sa ilalim ng pamumuno ni Governor Isidro Sid P. Galban. Public Affairs and Information Assistance Division sa pangunguna ni Ms. Diane Marie Morada. Ako ang inyong nakasama, Jason De Asis, para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.